Hello, konnichiwa. Bigla na lang namin naisipan pumuntang Odaiba. Wala din naman kasi akong plano ngayong araw. Kahit anong maisipang gawin, yun na lang. Isang norikay lang naman papunta doon. Gusto ko lang talaga mag-chill ngayong Yasumi ko. Dahil Saiki, nakakapagod talaga sa trabaho. Kaya isa din talaga tong Odaiba na gusto kong puntahan pag gusto ko lang magyukuri. Ang kaso nga lang medyo makulimlim ngayon. Basta ang importante, hindi umulan. Hindi na rin pala gaanong mainit dito sa Japan. Lumalamig na lalo na paggabi. Pag ganito na yung weather, mas masarap kumain ng ramen. Syempre, hahanap-hanapin mo talaga yung sabaw. Ako shite Odaiba no ramen yasan wa 6 店舗あるよ。前回金沢ラーメン食べたので別のラーメン試してみる。Magkakatabi lang yung mga tempo dito. Tapos pagkapasok nyo dito, makikita nyo agad tong floor map. This time naman, titikman namin tong Sapporo Miso Ramen. Buti na lang may Aiteru na seat. Tignan nyo naman, menu pa lang mukhang masarap na. Para hindi na ako mahirapang mamili, ang pinili ko na lang yung may Ichibang Ninki na nakasulat. Or Special Pork Miso Ramen. Naku, namiss ko talaga kumain neto. Tagal ko din talaga naghintay na lumamig yung weather. Nung natikman ko nga tong pork, may kalasa talaga to. Ang unang pumasok sa utak ko ay pork lechon. Kakaiba din talaga yung lasa ng ramen na to sa mga kain ko. Ang sarap din kasi talaga ng miso ramen at kakaiba din talaga yung umami neto. Kaya nung pagkahigop ko ng sabaw, sarap na lang talaga yung nasabi ko. Makita nyo naman sa sabaw, 'di ba? At sa sobrang sarap nga, nabusog ako agad. Buti na lang nandyan yung human trash can ko. Basta ang importante, solve na ako sa kinain ko. At every time na nandito ako sa Odaiba, alam nyo ba na lagi ako sumisilip dito pag napapadaan ako? Para masilip lang naman tong kapibara. Partida, kahit yun lang yung nakita ko, tuwang-tuwa na ako agad. Kaya ito na talaga yung araw na papasukin na namin dahil hindi ko na mapigilan yung sarili ko na mahawakan yung kapibara. Sinamahan na din namin ng 6 pieces tickets para sa ipapakain sa kanila dahil for sure gagawin ko talaga yon. At bago ka lumapit at humawak sa kanila, maghuhugas ka muna ng kamay. Nung pagtingin ko nga sa gilid ko, nandito pala yung sloth. Tuwang-tuwa din talaga ako dahil first time ko makakita nito sa personal. Pag pumasok ka dito, bubungad agad sa'yo itong mga ibon. Nilalapit ko nga yung daliri ko, baka sakaling pumunta sa akin. Ang kaso hindi pala ganun kadali. Buti na lang yung isang staff dito, binigyan niya ako ng isang ibon. Nung pinasa niya nga sa akin, nag-stay talaga siya sa kamay ko. Kaya tuwang-tuwa talaga ako sa mga time na to. Ang cute neto, parang gusto ko din tuloy ng alagang ibon. Sa baba neto, nandito naman yung mga hamster. Ang liliit, ang cute talaga. Sobrang squishy, kaya yan, ang gigil na ako. Noon pa talaga gusto ko rin magkaroon ng hamster. Dito naman sa Kabegawa, may mga owl. Pero grabe, ang laki talaga ng snowy owl. Partida, baby pa yan. Meron nga din sila ditong Philippine owl. Dito ko nga lang din unang nakita. At ito na naman ako nang gigigil. Nakakita na naman kasi ako ng guinea pig. This time, pwede ko na silang hawakan. Ang kaso nga lang, nagsisitakbuhan. At hanggang sa sinuwerte ako, yatto may nahawakan din ako. Ang cute, behave lang talaga siya. Gamitin ko na rin yung animal feed ticket ko para dito sa Happa no Oyatsu. Itatry ko kasing pakainin tong mga guinea pig. At nakakatuwa talaga dahil kumain sila. At lalo na tong isang to, kalmado lang talaga. Kung usapang sisiw naman, naku, ang tagal ko ding hindi nakakita neto. Naalala ko tuloy nung bata ako. Pag nakakakita ko ng mga sisiw at kasama yung inahin, hihiramin ko talaga yung isang sisiw para ipet saglit. Tapos mga ilang minutes, ibabalik ko na rin dahil galit na yung inahin. Pati pala daga, meron din dito. Ang liliit, kung nakita nyo naman, nagkumpulan sila dito sa bahay nila. Kukuha nga sana ako ng isa para ipet saglit. Kaso nga lang, ang hirap kumuha. Sa liit ba naman kasi? Ngayon nga lang din ako makakakita ng sugar glider. Hindi nga lang masyado kita dahil mga tulog sila. Pero maya-maya napansin ko yung mga staff dito, chine-check ko yung weight nila. Sa tabi naman neto, may mga squirrel. Ang cute din nila. Natuwa na lang ako nung biglang naging active yung isa. Sila naman yung sunod na chinek yung timbang. Kung pwede lang talaga hawakan, no? Meron din pala ditong reptile tulad netong iguana. Yung isa nandito lang sa labas tulog. Tapos yung iba nandito sa may aquarium. May malaki nga din ditong kairo. Maya-maya din pinuntahan ko din tong mga pato. Rinig na rinig mo talaga sila lalo na pag sabay-sabay nag-ingay. Nandito na rin lang ako kaya papakainin ko din sila. First attempt ko palang natuka agad ako. Hindi naman siya masakit pero nagulat lang talaga ako. Ang tagal ko din kasing hindi natuka ng ahiru. Pero ang cute din talaga nila, no? Kahit maingay sila at mahilig mangtuka. At nung natapos ko nang libutin yung room na to, pupunta na ako dito sa kabilang room. Nag-exchange ulit ako ng isang ticket para sa Happa para may pakain ako pagkapasok ko sa loob. Kaya dalawa yung pinto dito dahil kailangan mo munang isara yung isa bago mo buksan yung susunod na pinto para hindi sila makatakas at makapunta sa kabilang room. Unang kita ko nga dito, akala ko talaga kangaroo. Ngayon ko
ko nga lang din nalaman yung Patagonian Mara. Behave lang din sila. Di ko nga din in-expect na may lemur dito. Ang dami din nila. Medyo makulit sila pero sweet din. Sawaru to kimochi dayo. Yawarakay kasi yung fur nila. Medyo may takot pa din dahil first time ko nga makahawak nito. Pero nung nagstay siya dito sa may braso ko, natuwa talaga ako. At halos hindi na nga ako inalisan. Paano ba naman napagtripan niya tong botones ng pants ko? Hindi niya talaga tinigilan. Yung tipong parang gusto niyang kunin. Ang kaso pinagbigyan ko talaga, mahawakan ko lang siya. At bago pa niya makuha yung botones ng pants ko, tumayo na rin ako. Halos ayaw na nga akong tigilan, sinusundan pa ako. Yung sintas naman ng sapatos ko yung napagtripan. May mga baby lemur din dito. Ang cute mga naglalaro. Napalapit din talaga yung loob ko dito sa makulit na to. Papakainin ko nga din sana. Kaso nga lang nandito siya sa taas. Kesa hintayin ko siyang bumaba, pinakain ko na lang sa mga kasama niya. At ito na nga yung moment na pinakahihintay ko. Ang makakita at makahawak ng kapibara. Pinapanood ko nga lang to sa mga videos, pero ngayon mahahawakan ko na. Pakunti-kunti pa nga lang yung hawak ko dahil first time ko nga. Kung ano yung nakikita nyo sa mga pictures at napapanood nyo sa videos, ganun talaga sila sa personal. Kahit ano pa atang gawin mo, napaka-unbothered talaga nila. At yan nga yung isa sa rason kung bakit mas lalo ko silang nagustuhan. Kung alam nyo kung gaano ko kasaya napakainin tong mga kapibara. Tignan nyo naman kung gaano sila kalaki, pero behave lang talaga sila. Ang sarap ng babad nila dito sa mga bathtub. Akala ko nga malambot yung fur nila. May katigasan pala yung balahibo nila. Mukha kasi talagang soft sa mga napapanood ko. Kaya ito, todo rab ako sa likod niya. Gustong gusto daw kasi nila yan. Pero alam nyo ba, tawang-tawa talaga ako dito sa nakita ko. Pilit ba naman niyang isiksik yung sarili niya dito sa bathtub? Sa inis nga ng kasama niya, nakagat yung puwet niya, hindi na lang nakuha sa video. At habang busy nga akong hawakan tong mga kapibara, may bigla na lang tumalon sa legs ko. Gusto atang magpalambing na tong giant rabbit na to. Nako, pati ito, gusto ko na din. O diba, kahit anong gawin ko talaga, wala talaga siyang reaction. Moya ba, kawaii sugi, mochikai ti. Simula nung pagpasok ko dito, zuto lang silang nag-o-ofuro. Kaya ngayon pa nga lang may umahon sa bathtub. Tapos bigla na lang siyang naglakad-lakad dito. Kaya ako, napasunod na naman. Hawak na naman ako ng hawak, parang batang maliit lang. Gusto ko lang talaga kasi sulitin habang nandito pa ako. Dahil for sure, mamimiss ko talaga sila. Kakalabas ko pa nga lang, na-miss ko na agad. Pati tong mga capybara stuffed toys, ang cute. Medyo may pagka-pricey nga lang. Parang same lang sa entrance fee ko dito. Kaya naghanap ako ng mura itong fridge magnet. O siya, hanggang dito na lang. Yun lang, mata ne.